Kumusta sa lahat? Ako si Alisa Rusion, may-ari ng Divine Light Energy Healers Academy, at ang aking buhay bago ang aking malapit na kamatayan na karanasan ay ganap na naiba kaysa ngayon. Kung may isip mo, bago ako ganito, 100 at 100 pounds ako, gumamit ako ng walker para makaikot, may medical cannula ako sa braso, isang fifth line na umiinom ng gamot sa puso. Ako ay nasa 28 iba't ibang mga gamot at ako ay talagang may sakit. Nagkaroon ako ng ilang mga autoimmune na sakit at araw-araw ay talagang isang pakikibaka. Isang araw na ding sobrang bigat ng lahat. Ako ay labis na nagkasakit na nagsimula akong sundan ang landas ng kanluraning medisina, sinusubukang pagalingin ang aking sarili sa tulong ng mga doktor at mga gamot. Kaya paano ako namatay? Ito ay isang bagay na gusto kong pag-usapan. Habang nagpatuloy ako sa landas na iyon ng Western medicine, lalo lang nadagdagan ang gamot ko. Sa kalaunan ay inilagay ako sa pamamahala ng sakit sa hospice at pangangalaga sa hospice. Sa iba pang mga bagay, gumamit ako ng mga fentanyl lollipop at fentanyl patches, mga sangkap na maaaring pumatay sa isang dosis lamang. Kung nagpunta ka sa bahay ko noong panahong iyon, may mga babala sa lahat ng dako para sa aking mga nurse. Huwag hawakan ang mga lollipop o plaster, maaari ka nilang patayin. Ang mga gamot ay talagang malakas. May asawa na ako noon at masasabi ng dati kong asawa na madalas akong nasa dulo ng buhay at kamatayan. Ang dahilan lang ay sobrang over-medicated ako. Pagkatapos, isang nakamamatay na araw, uminom ako ng labis na gamot at hindi maganda ang pakiramdam ko. Pumunta ako sa banyo dahil madalas akong pumunta doon kapag masama ang pakiramdam ko. At doon ako namatay. Literal na namatay ako sa inidoro. Pero nadising ako sa kabilang side. Isipin na namatay ako sa lugar, ngunit pagkatapos ay naabsorb ako sa tinatawag kong God consciousness. Maaari mong tawagin itong universal na kamalayan, o banal na kamalayan, o kahit na liwanag, kahit anong gusto mo. Hindi lang ako sa isang uri ng lagusan, ngunit wala akong nakitang maliwanag na ilaw o anumang bagay na katulad nito. Sa halip, nakaranas ako ng pagsasama sa banal na katalinuhan, universal na kamalayan, at ito ang pinaka-pisikal na karanasan na naranasan ko ng walang katawan. Nagkaroon ako ng kamalayan na maaari kong palawakin ang aking kamalayan sa 1,000,000 lugar sa parehong oras. Ang pinakamahusay na paraan upang ilarawan ito ay nadama ko ang aking sarili na bumangon pataas sa lahat ng oras. Nakita ko sa harap ko ang milyon-milyon, marahil tulad ng mga larawan ng security camera, maliliit na bula kung saan umiikot ang mga eksenang parang pelikula. Kinakatawa nila ang mga karanasan ng mga individual na tao. Kaya nakita ko ang lahat ng tao sa planeta, bawat dahon ng damo, bawat bundok, bituin, lahat. Nagawa kong lumipat sa bawat karanasan ng sabay-sabay at maranasan ang lahat sa planetang ito at higit pa. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang karanasan. Kasabay nito, naranasan ko ang pag-unawa kung paano nilikha ang universo sa tulong ng liwanag at tunog. Nakita ko ang sagradong geometry na bumubuo sa istruktura ng ating solar system. Ang isang tanong na madalas itanong ng mga tao ay, nakakita ka ba ng mga miyembro ng pamilya? Nakita mo ba ang langit? Isang bagay na napagtanto ko pagkabalik ko ay ang karanasan ng kamatayan ay napaka-personal at natatangi sa bawat tao. Dinisenya ito para maging komportable ka, kalmado at madali ang paglipat. Sa aking karanasan, walang mga mahal sa buhay laban sa akin. Hindi ko nakita ang pintuan ng langit dahil hindi ako naniniwala sa mga ganoong bagay. Ako ay higit pa sa isang universal na palaisit, kaya makatuwiran na naranasan ko ang isang universal, sumasaklaw sa lahat ng kamalayan kung saan ako ay kaisa sa lahat. Nagawa kong makita at sumisid sa iba't ibang mga karanasan at napagtanto kung gaano talaga kalawak ang universo. Nakita ko ang mga bagay na wala sa planetang ito. May nakita akong ibang nilalang na may kamalayan. Nakita ko ang buong lahi tulad ng mga asul na nilalang at iba pa na mahirap ilarawan sa wika ng tao. Sila ay tunay na mga advanced na nilalang na may napaka-ethereal, hindi gaanong pisikal na katawan. Nakita ko ang lahat ng ito sa parehong oras at ang pinakamahusay na paraan upang ilarawan ang aking karanasan ay na ako ang lahat at lahat ng sabay-sabay.
Habang ginagalugad ko ang mga hangganan ng universo, mga kalawakan at multiverse, dahil hindi lang ito isang universo, kundi maraming universo, bigla akong nakakita ng isang maliit na bola. Naakit ako ng husto dito at kamukhang-kamukha ito ng planetang Earth. Ibinaon ko ang aking sarili dito ng buong kamalayan at bigla akong bumalik sa isang lugar na kamukha ng Earth, ngunit ang lahat ay berdeng olibo, tulad ng mga kulay ng berdeng hukbo. Ang kalangitan ay berdeng olibo, ang mga tao ay may maberde na kulay at hindi ko maintindihan kung saan ako napunta. Kaya ako ay nasa lugar na ito na kahawig ng Earth at pumunta ako upang makita ang aking mga mahal sa buhay na nabubuhay pa. Nasa paligid ko sila, ngunit hindi ko sila nakakausap o nakakasalamuha. Gayunpaman, nakaramdam ako ng sobrang kalmado, aliw at gumaling. Nang maglaon, nang mabasa ko ang aklat ni Savannah Arienta, napagtanto ko na ako ay nasa etheric layer na kumukonekta sa Earth. Ang mga taong nakaranas ng traumatikong kamatayan, tulad ng labis na dosis o pagpapakamatay, ay napupunta doon. Ito ay isang napakadaling na lugar. Noong nasa healing state ako, biglang lumapit sa akin ang isang group consciousness, isang collective energy, at nagsabi, "Gusto mo bang manatili dito? Kung mananatili ka, hindi ka makakabalik sa katawan ni Alisa. Pero kung pupunta ka, bumalik sa iyong katawan, ito ang magiging pinakamahirap na gawain sa iyong buhay, ngunit ito ay magiging katumbas ng halaga." Sa isang iglap nalaman ko ang sagot ko, "Oh, gusto kong bumalik." Sa sandaling naisip ko ito, naramdaman ko na ako ay nahulog mula sa 1,000 talampakan at sumalpok pabalik sa aking katawan. Nadising ako at pagkatapos noon ay binigyan ako ng mga paramedic ng aking unang dosis ng naloxone na humaharang sa lahat ng mga opioid receptor sa katawan. Bumalik ako. Ngunit ang pagbabalik ay parang mabigat, napakabigat. Nalaman ko noon na napakahirap mabuhay sa katawan ng tao. Maraming trauma ang kasangkot dahil ang antas ng panginginig ng boses sa pagitan ng katawan at kabilang buhay ay ibang-iba. Madalas itanong ng mga tao, nagbago ba kaagad ang buhay ko pagkatapos ng karanasan o unti-unti? Gusto kong sabihin sa iyo na naaalala ko na nadising ako sa ospital, nakatali sa isang stretcher, ang aking mga binti ay nasipa at ang aking buong katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Tandaan na isang sandali bago ako nagkasakit kaya kailangan ko ng walker para makagalaw. Ngayon, gayunpaman, ang aking buong katawan ay nanginginig at gumagalaw. Naaalala ko ang pag-iisip, ang aking buhay ay nasira. Ang ginagawa ko ay pinapatay ako. Ito ay hindi gumagana. Naaalala ko rin na kung ako ay namatay, sino ang pupunta sa aking libing? Wala talaga akong kaibigan dahil matagal na akong may sakit. Sa pagsasagawa, ako lang at ang aking asawa sa buhay ko. Nakaramdam ako ng matinding kalungkutan at napagtanto, kailangan kong baguhin ang lahat sa aking buhay. At kaya sinimulan ko ang proseso. Sinimulan kong ilapat ang karunungan, kaalaman at mga insight na nakuha ko sa kabilang panig. Ito ay isang 5 taong paglalakbay. Maraming tao ang nagsasabi, may kilala akong isang napakabuting tao na dumaranas ng napakalaking traumatikong karanasan at proseso ng pagpapagaling. At pagkatapos ay nariyan pa ang ibang tao na sa tingin ko ay masama, ngunit maganda ang kanilang ginagawa na may kasaganaan sa pananalapi at isang madaling buhay. Narito ang ilang bagay na dapat isipin sa antas ng kaluluwa, marami kang naging bagay. Naging mabuting tao ka, naging masamang tao ka, naging lahat ka sa pagitan. Sa antas ng kaluluwa, narito tayong lahat upang matuto ng mga aralin at suportahan ang isa't isa upang makauwi tayo dito sa planetang Earth. Dito maganda at masama ang pakiramdam, may isip mo kung paano tayo nararanasan dito sa Earth araw at gabi. Ngunit kung itinaas mo ang iyong kamalayan sa labas ng kapaligiran ng Earth at pumunta sa kalawakan, hindi mo ito mararanasan bilang araw at gabi, dilim at liwanag, mabuti o masama. Makakaharap mo ito bilang universo, bilang lahat ng iyon. Dito sa Earth ay mararanasan natin ang polarity para mabigyan tayo ng learning ground para pagsikapan ang ating mga kakayahan para matutong maging mabubuting tao kahit na sa harap ng kasamaan, panganib o pang-aapi. Paano tayo matututong maging mabuting tao? Natutunan natin iyan kapag nahaharap tayo sa pressure mula sa ibang bagay.
Paano tayo bumuo ng kalamnan? We put a heavy weight on our hands, and that heavy weight is often the people who mean us bad. Madalas yung mga hindi good-hearted, pero parang weight training. At alam mo ito kapag pumunta ka upang makita ang iyong pamilya, tama ba? Ang iyong pamilya ay pumupukaw ng mga emosyon sa iyo. Paano ka matututong magkaroon ng walang pasubaling pagmamahal at habag? Gagawin mo ang katapusan ng linggo kasama ang iyong pamilya, at ang pressure na iyon ay nakakatulong sa iyo na paunlarin ang iyong mental, emosyonal at pisikal na mga kasanayan upang magdala ng higit na magaan, higit na pagmamahal, higit na pakikiramay, kahit na mahirap, lalo na kapag mahirap. Dito sa Earth, maranasan natin ang mga bagay sa pisikal na paraan at mayroon tayong pagkakataon na talagang magtrabaho sa pisikal na antas upang lumikha ng pagbabago. Kung naniniwala ka na ikaw ay isang banal na lumikha, ang mga pagbabagong ito ay talagang magiging madali. Pero kung nakakulong ka sa isang lumang paradigm, isang lumang paraan ng pag-iisip kung saan hindi mo kayang pagalingin ang iyong sarili, na naipit ka sa isang sitwasyon at wala kang magagawa, iyon ang tinatawag kong powerlessness o victimhood. Sa katunayan, ako ay nasa ganoong estado sa loob ng maraming taon. Akala ko wala na akong magagawa, na hindi ko na kayang pagalingin ang sarili ko, na natigil ako sa lugar na ito lang ang kailangan kong harapin. Pero guess what? Ang unang bagay ay hindi ito totoo. Nakulong tayo sa isang paradigm ng paghihiwalay sa loob ng maraming libong taon, at iyon ay bahagyang dahil sa kung saan tayo napunta sa kosmos. Sa antas ng galactic, natutunan namin ang araling ito ng paghihiwalay, at ito ay naging napakahirap na karanasan sa pag-aaral. Ngayon tayo ay lumilipat sa isang panahon kung saan tayo ay bumabalik sa pagtuturo ng pagkakaisa at naaalala na tayo ay direktang konektado sa pinagmulan ng enerhiya at na maaari nating pagalingin ang ating sarili. Ngunit hayaan kong sabihin muli na kung tayo ay nasa isang estado ng paghihiwalay kung saan tayo ay parang mga biktima at hindi makapagpagaling ng trauma, o kung tayo ay nasa sandaling ito kung saan maraming tao ngayon, dinagawa natin ang prosesong ito upang maaari tayong bumalik upang alalahanin na tayo ay mga banal na nilalang at na maaari nating baguhin ang ating mga kalagayan. Naniniwala ako na nandito tayo sa Earth para matuto ng 3 aral. Ang 3 aral ay pisikal na kontrol, emosyonal na kontrol at pag-iisip. Anong mas magandang lugar para matutunan ang 3 aral na ito dahil habang lumalayo tayo sa pisikal na katawan at buhay ng tao, may mga lugar na maaari mong tuklasin ng walang pisikal na limitasyon. Ang katawan ng tao ay isang napakabagal at siksik na sasakyan, ngunit may mga lugar kung saan ka gumagawa ng mga bagay kaagad. Sa literal, ang pag-iisip na mayroon ka, nilikha mo ito kaagad. Naiisip mo ba kung wala kang kontrol sa pag-iisip na kontrolin ang iyong mga iniisip, damdamin at sensasyon at hindi sinasadyang lumikha ka ng mga negatibong bagay sa kaliwat kanan, mga bagay na hindi mabuti para sa mga tao o sa iyong sarili dahil nag-aalala ka o natatakot? Kaya naman narito tayo para matutunan itong mga pangunahing kaalaman na tinatawag kong Land for Third Grade. Sa teknikal na paraan, tayo ay nasa 2 baitang sinusubukang matutunan ang mga pangunahing kaalaman kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang mamamayan ng universo. At alam mo na sinasabi ko rin na mayroong isang tiyak na kawalang gulang dito sa Earth kapag tinitingnan natin ang ating mga gobyerno, kung paano natin tinatrato ang ibang tao, kung paano tayo pumunta pa rin sa digmaan upang malutas ang mga salungatan. Nasa antas pa rin tayo kung saan hindi pa tayo mature bilang isang lipunan at bansa. Sinusubukan naming malampasan ang mga talagang pangunahing bagay kung saan namin pinoproseso ang mga bagay at sa mas mataas na antas ng kamalayan, pinoproseso namin ang mga bagay sa ibang paraan. Kaya't narito ang aking paniniwala na harito tayo upang makabisado ang ilang talagang pangunahing mga bagay, emosyonal na kasanayan, pisikal na kasanayan at karunungan sa pag-iisip, at kapag ginawa natin yon, malamang na hindi tayo umiikot sa Earth upang matutunan ang mga araling ito ng paulit-ulit. Sa katunayan, maaari kang sumulong, maaari kang makakuha ng isang mas mabilis na sasakyan, maaari kang bumalik bilang isang Pleiadian o isang Arcturian o ilang iba pang hindi ka panipaniwalang advanced na mga species mula sa labas ng universo na ito. Ang kailangan nating gawin ay tandaan na tayo ay mga malikhaing makina.
Kung ano ang nakikita natin sa ating sarili sa labas ay nagmumula sa loob. Kaya't kung harapin natin ang trauma ng hindi sapat na pakiramdam at matutunton ito pabalik at gagawa ng tunay na papapagaling sa paligid nito, maaari talaga nating baguhin kung ano ang nagpapakita sa ating mundo. Talagang nagtuturo ako ng isang simpleng pamamaraan sa akademya at ito ay isang bagay na maaari mong gawin ngayon. Ito ay kombinasyon ng paglilinis at pagpapalakas at pagtatrabaho sa katawan dahil ang iyong pisikal na katawan ang nagdadala ng trauma. Maaari kang gumawa ng isang bagay na kasing simple ng pagpindot sa chakra ng iyong puso dito o sa chakra ng iyong puso o ng iyong sacral chakra o ng iyong root chakra sa ibaba lamang ng iyong puso at sabihin ang isang bagay tulad ng handa na akong ilabas ang pakiramdam at trauma ng hindi pagiging sapat na at inilalabas ko ito sa lahat ng oras, sa espasyo, dimensyon at katotohanan. At sinimulan mo ang pagtap sa kung ano man ang trauma na iyon at dumaan ito sa katawan. Mayroon kaming mga patlang ng enerhiya na ito sa aming katawan at kapag nakikipag-usap kami sa aming katawan at nagtap sa katawan, pinapayada nito ang dalas ng enerhiya na dumaloy at maproseso at madama at pagkatapos ay gumaling. Mayroong maraming iba't ibang mga diskarte na maaari mong gamitin upang pagalingin ang trauma. Ngunit ito ay isa sa aking mga paborito dahil nagtatrabaho kami sa lahat ng mga layer ng katawan, ang tunog, ang mga cell, ang dalas ng katawan mismo at nakikipag-usap kami sa katawan at nagtatanong para mailabas at maalis ang trauma sa ating sistema. At ito ay talagang isang medyo mabilis na pamamaraan na ang mga tao ay nakakaranas ng maraming kaluwagan ng napakabilis. Ang isang bagay na maraming gustong malaman ng mga tao ay, ang vibration ko lang ba ang nagpabago sa realidad ko? Makakatulong ba sa akin ang pagtaas ng vibration ko na gumawa ng mas magandang mundo? At ang sagot ay oo at hindi. Narito ang bagay, maaari kang maging isang napakataas na panginginig ng boses, maaari kang maging isang hindi ka panipaniwalang nilalang ng liwanag, ngunit nabubuhay tayo sa isang katotohanang nakabatay sa paniniwala. Kaya kung mayroon kang pangunahing paniniwala, sabihin nating mahal ko ang halimbawang ito dahil naiintindihan ito ng lahat, ito ay tungkol sa pera. Sabihin nating mayroon kang isang talagang mataas na panginginig ng boses, ikaw ay isang sobrang mapagmahal na nilalang, mayroon kang maraming liwanag sa iyong mga cell at palagi kang naglalakad sa mga ulap, ngunit mayroon kang paniniwala na hindi ka magkakaroon ng sapat. Pero dahil natutunan mo yan sa magulang mo at natutunan nila yan sa magulang nila at maraming money trauma sa pamilya. Kung gayon ikaw ay talagang mataas na vibrational na nilalang ng liwanag, ngunit ang nangyayari ay patuloy kang naubusan ng pera. So vibration mo lang. Tinutukoy ng iyong vibration ang antas kung saan mo nararanasan ang realidad at tinutukoy ng iyong mga paniniwala kung ano ang nararanasan mo sa realidad. Kaya't kung ikaw ay isang talagang mataas na vibrational na tao at mayroon kang paniniwala na walang sapat na pera, marami kang harapin na iyon. Ngunit malamang na sa pangkalahatan ay inaalagaan ka ng mabuti at marahil ay hindi mo mababayaran ang upa. Ngunit ilaladay ka ng ilang milyonaryo sa kanilang bahay o kung ano paman dahil pakiramdam mo ay narito ka. At kung medyo bumaba ang vibration mo, siguro pinapatawag ka ng mga debt collector at baka nasa bundok ka na ng utang at baka kailangan mong mag-file ng bankruptcy or whatsoever. Ngunit ang aming panginginig ng boses ay tumutukoy kung paano namin nararanasan ang katotohanan at ang aming mga paniniwala ay talagang tumutukoy kung paano namin nararanasan ang katotohanan. It's a combination and I really think this is something na hindi naintindihan ng maraming nag-aaral ng Law of Attraction or baka napanood mo na yung pelikulang The Secret. Ito yung hindi talaga na ipaliwanag at maraming tao. Tumutok lang sa pagtaas ng kanilang panginginig ng boses. Ngunit ang talagang kailangan nating gawin bilang tao ay tingnan din ang mga paniniwalang pinanghahawakan natin. Maaari mo bang hulaan kung paano ko malalaman kung anong mga paniniwala ang pinanghahawakan ko? Tumingin ka sa iyong buhay. Ano ang lumalabas doon? Ang mga tao ba sa buhay mo ay masaya, sweet at mababait? Pagkatapos ay malamang na mayroon kang paniniwala na talagang gusto ka ng mga tao at madali para sa mga tao na masiyahan sa iyong kumpanya. O laging galit sa iyo ang amo mo. Pagkatapos ay malamang na sa isang punto ay nagkaroon ka ng paniniwala na hindi ka sapat sa trabaho. Kaya kailangan nating tingnan kung ano ang nangyayari sa ating buhay at tanungin ang ating sarili ng tanong, ano ang kailangan kong paniwalaan
upang lumitaw sa akin ang katotohanan ito. Anong paniniwala dapat ito? At pagkatapos ay maaari mong simulan upang makita kung anong mga paniniwala ang mayroon ka at maaari mong simulan ang trabaho sa mga paniniwalang iyon dahil ang mga paniniwala ay hindi totoo o mali. Ang mga ito ay mga bagay lamang na maaari mong hawakan at maaari kang pumasok at baguhin ang mga ito. Maaari mong piling pumasok at lumikha ng mga bagong paniniwala. Nakita ko ang mga tao, lalo na sa mga lugar ng kalusugan at kayamanan, na pumasok at lumikha ng mga bagong paniniwala. Ang aking paniniwala ay ako ay isang taong may sakit at ako ay nagpanggap na isang taong may sakit. Umiinom ako ng gamot ng isang may sakit at alam kong kailangan kong baguhin ang aking mga paniniwala sa antas ng pagkakakilanlan. Kaya ang isa sa pinakamabilis na paraan upang baguhin ang iyong mundo ay hindi lamang ang pagtaas ng iyong panginginig ng boses, kundi pati na rin ang pagbabago ng iyong pagkakakilanlan. Sino ang kailangan mong maging para mabuhay ang talagang gusto mo? Alam mo, kung gusto mong maging runner, hindi sapat na bumili ng running shoes. Dapat mong kilalanin ang iyong sarili bilang isang taong mahilig gumising sa umaga at tumakbo. Tama ba? Kung hindi ka mahilig gumising sa umaga at tumakbo, hindi mahalaga kung gaano karaming pares ng sapatos na pantakbo ang mayroon ka, hindi mo ito isusuot. Hahanapin mo ang bawat dahilan para hindi ito gawin. Kaya ito ay bahagyang tungkol sa pagkilala sa ating sarili bilang isang bagay na iba kaysa sa kung ano tayo noon, at isa sa pinakamagagandang bagay na magagawa natin ay kilalanin ang ating sarili bilang isang banal na piraso ng liwanag, ang Diyos sa pisikal na katawan, banal sa pisikal na anyo. At kapag napagtanto natin na tayo ay tunay na bahagi ng banal na kapangyarihan sa pisikal na anyo, kung gayon ang anumang bagay ay posible dahil binubuksan natin ang malikhaing kapangyarihan na nasa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay konektado, ngunit kailangan nating piliin na maniwala na tayo nga. Kaya tandaan kung gaano kahalaga ang iyong presensya sa panahong ito. Tandaan na ang mundong ito ay hindi magiging pareho kung wala ka. Para kang isang tour ng cellphone na nagpapalabas ng dalas na ito, at kung mas maraming pag-ibig ang nasa loob mo, mas maraming habag ang iyong pinanghahawakan, mas tinutulungan mo ang mga nilalang sa paligid mo na umayon sa dalas na ito. Kaya gusto kong pasalamatan ka dahil narito ka. Salamat sa pagiging ikaw. Salamat sa pagiging nakatuon sa paggawa ng trabaho. Laking pasasalamat ko na nakasama kita sa panahong ito.